Ganun ng Diyos. Ang Diyos ay parang human father na nagdidiscipline din siya. Namamaro din ang ating Panginoon. At ang nakakalungkot nga lang po na pangyayari, madalas ang mga Kristiyano, hindi niya nare-recognize yung pamamalo ng Panginoon. So ngayon, pag-usapan po natin yung mga bahagi po na kaya nga po ang ating pong title is The Painful Discipline of Our Heavenly Father. Masakit mamalo ang ating Diyos Ama. Sang-ayon po ba kayo doon? Amen. Kayo po ba, naranasan yung mapalo ng Ama? Na-identify niyo po ba talaga sa inyong buhay? Ano-anong area tayo pinapalo ng Panginoon? At ano ang purpose? Ang Panginoon, punong-puno ng purpose. Yung ating pong pagkakilala sa Kanya, yung pagkakatawag sa atin, yung lahat-lahat sa ating may connection natin sa Panginoon, lahat po ng ito ay merong dakilang layunin. Okay. Sabi po sa Hebrews chapter 12 na binasa kanina, and you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. So ito po ay simulat dahil ina-address tayo ng Panginoon bilang mga anak. Sabi nga sa may 1 John chapter 3, what manner of love that God has bestowed upon us that He called us children of God. Isipin niyo po yung tawagin kang anak ng Diyos. Napakalaking privilege po nun. Ewan ko lang po kung nai-internalize po ninyo ang mga salitang iyon. Maging anak ng Diyos. Isipin niyo po kung gaano kabigat pong salita yun. Kung ilalagay niyo po yun sa human context, anak ka ng isang dakilang tao sa balat ng lupa. Anak ka ng mga kilalang mga pamilya sa balat ng lupa. Iba yun eh. Pero ito yung tawagin kang anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan, ay iba, napakalaki po ng ng impact niyan. Amen po ba? At kaya nga sabi nga kayo na yung last part po ng Hebrews chapter 12. Kaya ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito, dinidisiplina niya tayo because we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Pero mo, ibibigay niya yung kingdom niya sa atin, isang kingdom na hindi mayayanig sapagkat sa ibabaw ng lupa, lahat ng kingdom of man, lahat ng institution of man, lahat ng tinatag na hindi kalooban na isang araw, babagsak, magkakadurog-durog. Lahat ng pamahalaan na ginawa ng tao, isang araw magkakrumble down yan, mga kapatid. Lahat ng mga organisasyon na ginawa ng tao, lahat ng mga secret societies, lahat ng mga groups, mga ISIS, o ano pa mga yan, isang araw bubuho lahat yan. Walang matitira sa ibabaw ng daigdig except yung unshakable kingdom of God. Isipin po niyo yun, mga kapatid. At yung pong unshakable kingdom na yun, yun ang pinapamana ng Panginoon sa kanyang mga anak. Isipin niyo po yun. So therefore, hindi po isang ordinaryong bagay o yung isipin mong maliit na bagay lamang ang pagkakatawag ng Diyos sa atin na tawagin niya tayong mga anak ng Diyos. Hindi po maliit na bagay yun. Iyon po ay isang malaki at mabigat na bagay. Amen? Kaya nga, sabi po rito, ina-encourage tayo ng Ama. Word of encouragement ng Ama. My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Nakita nyo, ang Diyos Ama, ina-encourage na tayo. Huwag ka daw papanghinaan kasi mabigat. Alam nyo minsan, akala natin, yes, may mga bagay na tinatawag na pagsubok. At may iba naman doon, may tawag doon ay pagpapalo ng Panginoon. O yung tinatawag na consequences of our actions. Pag may ginawa kang masama, papaluin ka ng Panginoon. The Lord will chastise you. The Lord will punish you as His children. Namamalo ang Panginoon at mabigat at masakit mamalo ang Panginoon. Kaya nga ang salita niya dyan, huwag mo itong mamaliitin, anak, sabi ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng kalooban kapag ikaw'y pinapalo na. Because the Lord disciplines those whom He loves. O
Automatic po yan. Nakita nyo ang mga tao sa mundo, wala silang knowledge about the Lord. Wala silang alam na ang Diyos pala, ganito pala siya, ganito pala ang mga ways ng Panginoon. Dinidisiplina ang Panginoon pag tinuturing ka niyang anak niya, pag mahal ka ng Panginoon, didisiplinahin ka ng Panginoon, and He punishes everyone He accepts as a son. Wala pong accepted. Kapag ikaw ay tinuring niyang anak niya, papaluin ka ng Diyos. I-ready na po natin mga point natin. Huwag kayo maglalagay ng karton. Katulad ng ginagawa natin sa mga earthly father natin. Natitrick natin siya. Naglalagay tayo ng karton. Di ba? Ginawa din yan ng mga anak ko eh. Kaya nakatawa sila. Okay? Pero, alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, hindi mo siya kayang i-trick. Hindi mo kayang iwasan yung punishment niya. At ang Panginoon, hindi siya yung katulad natin ng mga tao na, kasi tayo, alam niyo ba yung pagdidisiplina natin, ang daming error sa ating mga anak? Kasi nasa fallen state tayo. Minsan yung inakala mong tamang disiplina sa anak mo, yung pala hindi na pala disiplina yun. You are just punishing him without disciplining him. Minsan, yung pagdidisiplina natin, nakakaruin sa ating mga anak. Nati-destroy mo yung anak mo. Kasi hindi niya nakikita yung discipline. Ang nakikita niya yung punishment. Ang nakikita niya yung torment, hindi yung discipline. Kaya minsan tayo mga magulang, kailangan natin ma-identify yan eh. Ano ba yung tamang disiplina? Nadidisiplina mo nga ba yung anak mo? Akala mo ba porque nahambalos mo yung anak mo, binubugbog mo yung anak mo eh, nadidisiplina mo siya? Hindi. Torment lang niya sa kanya. Paglaki niya, lalabas yung galit niya na kinimkim niya sa kanyang puso paglaki niya. Kaya minsan, kung magsasagot siya, magre-rebelde siya, yun eh, bunga na lang yun ang tinanim natin. Kasi hindi disiplina yung binigay natin sa kanya, kundi torture. Amen? Kaya nga tayo mga magulang, kailangan matutunan din natin eh. Papaano, ang isang tatay, ang isang earthly father, papaano mo matututunan ang tamang disiplina? Unless na tumingin ka sa tatay mo sa langit. Siya nagdidisiplina, namamalo siya. At siya yung pinaka-pattern ng lahat ng mga tatay sa ibabaw ng daigdig. Tama ko ba? So therefore, yung ating pagmanil sa ating mga anak, may goal. Sapagkat si God may goal eh. Pag pinapalo niya tayo, meron siyang direction. Meron siyang goal for our own good sa ating iba. Nakita niyo minsan siguro na kayo nakakapanood sa mga TV, sa mga news na kahindig-hindig na balita. Yung tatay, napatay niya anak niya. Kasi mahal na daw yung anak niya kasi pinapalo niya. Sa ulo niya hinambalos ng 2x2. Mahal niya kasi anak niya. Gusto niya madisiplina. Napanood niyo na ba yun? Ang daming ganun. Tad-tad ng paso, bugbog, pasa yung bata, sanggol, 1 year old, 2 years old. May paso pa ng plancha, may lating pa, may belt pa. Umpog yung ulo, peklat-peklat ulo. Mahal niya kasi anak niya. Kita niyo kung gaano ka-distorted yung ating manner, yung ating way. Kasama yung silakbo ng damdamin, yung galit, yung disiplina mo, wala, bugbog eh. Nakita niyo mga kapatid, unless natularan mo yung God the Father kung papaano kanya pinapalo, yun din ang manner na gagawin mo para sa iyong mga pamilya. So that yung anak mo ay lalaki siyang godly. May direction yung kanyang paglaki. Amen? Kapag mali ang iyong pagdisiplina sa iyong anak, tutularan ka lang din ang anak mo, ipapasa niya rin yun sa kanyang magiging anak. Totorture niya rin. Kasi kunyari, mali disiplina mo. Ang manner ng pagdisiplin mo, pag may ginawa siyang mali, isasako mo siya, isasabit mo siya sa may terrace, papaluin mo siya habang nakasako, iyak siya ng iyak. Paglaki niya, ganun din ang gagawin niya sa anak niya. Torture din ang gagawin niya sa anak niya. Kasi mali, ang pattern mo kasi ng pagdisiplina sa anak mo, hindi yung God the Father, yung na-observe mo sa paligid mo, o yung silakbo lang ng damdamin mo. Amen? Kaya they're very dangerous. Amen po ba? Kaya nga, kita mo yung ating Trinity God, si God the Father, ang pattern ng lahat ng tatay sa lahat ng sa ibabaw ng daigdig. Yung God the Son, ang pattern ng lahat ng mga anak, kung paano mag-obey sa parent. Ganon, si Jesus ang ating huwaran.
Kaya nga yun yung mga designation nila sa Trinity God eh. Pattern sila for the whole creation. Even sa mga government, sa lahat na may mga authority, sila ang pattern. Hindi yung galing sa atin, hindi yung galing sa mundo. Okay. Endure hardships as discipline. Isipin niyo po yan, no? Talagang magpapagal, magpagtitika. Meron tayo mga sufferings talaga. Tanggapin daw natin niyon. Minsan, minsan bibigay tayo ng mga halimbawa mamaya. For example, sa finances, nagsasuffer ka, talaga namang sagat-sagat po tapos yung pera ninyo. Sasahod ka, negative ang sahod mo. Sabi ng Panginoon, endure hardship as discipline. Maaaring dinidisiplina ka pagdating sa finances. Amen? Minsan tayo, minsan tignan po natin yung mga sufferings natin in the present time. Ano po ba yung sufferings natin ngayon? Nagsasuffer kayo mag-asawa, away kayo, kaliwat kanan. Nagsasuffer ka dahil anak mo nagre-rebelde. Nagsasuffer ka dahil yung finances mo, lagi na lang kapos. Nagsasuffer ka dahil yung ikaw, kapitbahay mo, kaaway mo lang ang kapitbahay mo. Nagsasuffer ka dahil sa mga ganito. Ang dami mga bagay, ang dami mga nangyayari sa ating paligid, sufferings. Minsan tignan po natin mga kapatid, baka naman dinidisiplina tayo ng Panginoon sa mga areas na yun. Okay? Mamaya, pupunta po tayo dyan. God is treating us, no? Kapag ikaw ay pinaparanas ng Panginoon, nagsasuffer ka in some areas, minsan tignan mo. Huwag mo lagi titignan na ganito, ay pagsubok ni God ito sa akin. Huwag ganon. Yes, maaari sinusubok ka ng Panginoon, pero tignan mo yung anggulo na, kasi anak ka ng Diyos, dinidisiplina ka niya. Pinapalo ka niya. Amen po ba? Huwag lang yung puro pagsubok. Lord, sipag ng Panginoon, sinusubok niya ako. Pero, natututunan mo ba yung lesson ng pagsubok na yon? Nag-grow ka ba sa pagsubok na yon? O, over and over again, ganun pa rin ang manner ng buhay mo. Kaya, ang buhay minsan ng mga Kristiyano, miserable. Supposedly, hindi ganyan ang buhay ng Kristiyano eh. Lumalaya tayo sa ating misery. Alam niyo ba yon? Yan ang buhay ng Kristiyano. Lumalaya siya. Pero yung kanyang paglaya sa misery niya, dadaan siya ng sufferings. Why? Kasi kakastiguhin siya ng Panginoon. Bakit kaya namamalo ang Panginoon? At bakit kailangan mamalo ang Panginoon? At bakit kaya tayo mga magulang namamalo sa ating mga anak? Why? Sige nga, magulang. Bakit kayo namamalo sa inyong mga anak? Reason. Isang valid reason. Kasi matigas ang ulo niya. Ano pa? Hindi sumusunod sa utos mo. Ano pa? Para maituwid. Para maituwid! Yun! Alam niyo ba, God the Father, ganun din. Gusto niya tayong maituwid dahil ang daming maling sa sistema ng ating buhay. Ang daming mali na kailangan maituwid. Tignan niyo na lang mamaya, magkukonsentrate mamaya sa financial na natin. How do we handle finances? Yung resources na binigay ni God sa'yo. Nagsasuffer tayo kaliwat kanan, taas, baba, paikot-ikot pa. Amen? Litong-lito na tayo. Pero hindi pa natin nare-recognize yung pamamalo ng Panginoon. Kaya over and over again si God, palo ng palo sa'yo. Sugatan ka na mula ulo hanggang talampakan. Hindi mo pa nare-recognize yung pamamalo ng Panginoon. Pinagbibintangan mo pa rin yung mga tao sa paligid mo. Why? Sino mo nakikita yung tatay mo na namamalo? Tama? Tama po ba? Ang lagi kasi konsepto mo, pagsubok kasi ito, sinusubok ng Panginoon. Hindi mo nakikita. Dinidisiplina ka ng Diyos. Ang tatay mo. Mamaya makikita po natin ang goal ng Panginoon. He endures hardships as discipline. God is treating your sons. For what son is not disciplined by his father? Nakikita na ba kayo ng mga tatay na hindi marunong magdisiplina sa mga anak? Ano ang outcome ng kanyang anak pag hindi na-disiplina? Ha? Ano ang outcome ng isang anak na hindi na-disiplina ng magulang? Especially ng father. Kasi ang father is figure yan ng discipline. Ano ang outcome ng isang anak? Kayo ba'y nakakita na ng anak na undisciplined? Ano niya? Ano ang kanyang behavior? Unang-una, unruly. Ang hirap mong i-guide. Ang hirap mong bigyan ng instruction. Rebellious. Doing everything what she or he wants.
Amen? Miserable ang buhay ng batang iyon kapag hindi na-disiplina ng magulang. Kaya nga, Yeah. Jerry. if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Tama mo ba? Kaya nga ako, kahit pastor ako, hindi ko basta-basta madisiplina yung mga anak ninyo eh. Alam niyo bang bakit? Kasi may boundary ako. Alam ko yung limitation ko bilang pastor. Hindi ako pwede basta-basta na mag-trespass sa boundary ng kada pamilyang sumasaklaw sa iglesia ito. Bagamat pastor ako, hindi ko pa rin po pwede disiplinahin directly yung anak ni Brother Andy, yung anak nila Sister Aparicio, hindi ko pwede gawin yan. Kasi merong image na parent. Pwede lang ako mag-intervene kapag humingi ng tulong o inirefer sa akin yung problem. Tama po ba? Kasi may immediate na parent at ang duty ng immediate parent sa harapan ng Diyos, yung siya yung directly na magdisiplina sa kanyang mga anak. At yun yung very purpose kung bakit siya nilagay doon bilang tatay at nanay at hindi decorative lang. Amen. Kapag ang isang magulang ay hindi marunong magdisiplina sa anak, by the way, alam niyo ba mga kapatid, hindi lahat ng pamalo ay discipline. Mamaya, mapag-uusapan po natin, even in the Bible. Ang goal kasi ng rod, sabi ka ng Bible, do not spare the rod to your children. Di ba sabi po ng Bible? Pero ang point po ng Bible doon is not the rod per se, but the discipline. Yun ang gusto ng Panginoon na may impart sa mga anak natin. Na lalaki yung anak mong disiplinado. Lalaki yung mga anak mo na ruly. Hindi unruly. Amen? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children. Kasi, hindi naman talaga tinuturing na anak kasi hindi ka kayang disiplinahin. Amen? Kaya nga po, paki-press nga, ayaw. Moreover, we had human fathers who disciplined us and we respect them for it. Tama mo ba, no? Ang tatay natin sa lupa, o kita nyo, yan, si Brother Felix, disiplinarya. O, di ba? O, takot yung mga anak niya. Pero ang taas ng respeto ng mga anak niya kay Brother Felix. Why? Kasi sa discipline, nakikita nila yung pagmamahal. At nakikita nila na yung discipline na yon, na mabuti sila. Tama ba, mga anak? Appreciate anak. Oh, kita nyo? Very proud sila sa papa nila. Tama yung sabi ng Bible, we had all human fathers who discipline us. Minsan, di ba, stricto, lalo pag mga boyfriend, stricto yung mga tatay. O, di ba, pag yung mga lalabas, kung sino kasama, stricto. Maaari yung bata, nag-resist siya pansamantala. Pero pag laki niya, ma-realize niya, tama yung tatay ko eh. Iniingatan niya kasi ako, mahal niya ako. O, di ba? And we respect them for it. Magte-thank you na lang yung mga anak, pag grown-ups na sila, pupunta lang tatay ko stricto. Kung hindi, baka napariwara na ako. O, di ba? How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Sabi ng Panginoon, how much more? Kung yung tatay nga na binibigyan natin ng mataas na honor na dinidisipline nga tayo, how much more yung tatay natin sa langit? Kung may value yung disiplina ng mga earthly fathers, how much more yung greater values ng disiplina ng ating amang nasa langit. Nagdidisiplina siya, namamalo siya. At mabubuhay daw tayo. Our fathers discipline us for a little while as they thought best. Totoo naman yun eh. Tama? Alam niyo ba, may duration lang ang pamamalo ng tatay sa kanyang anak. Hanggang grade 6 lang yata o grade 1. Pag high school na yan.
Sasabihin ng anak mo, pag pinalo pa siya sa puwet, malaki na ako, mapaluin mo ako. Pamilyar sa akin yung mga katagang yan. Hindi ko maabot. Siyempre, malaki na, marirealize mo bilang isang tatay, malaki na anak ko, hindi siya pwedeng paluin na. Salita na lang. Pwede naman kasi madisiplina sa salita lang eh. Yung rule, yung salita mo para na siyang pangalo. Alam niyo ba yon? Tama po ba? Kaya ang ganda pa yung anak mo, salita pa lamang, narurul mo na siya eh. Nadidisiplina mo na siya, salita pa lang, hindi mo na kailangan pamalo. Ang pamalo ay ginagamit as extreme measure. Hindi na kailangan matikman. Pak! Ah! Masakit. Ayaw niya na maulit yun. Pero ang bata sanay mo sa pamalo. Immune na yan, kayang-kaya ng enjoy pamalo. Sige pa! More! Didire ka niya, hindi na siya nasasaktan. May shield na siya sa heart niya eh. Mali kasi ang pag-administer ng pamalo. But God disciplines us for our own good. Wow, ang ganda no? Nakita niyo mga kapatid, iyan ang goal. Dinidisiplina tayo for our own good. That we may share in His wow! Iyon naman pala ang goal ng pamamahalo ng Panginoon. Kasi distorted ang ating way, lihis tayo. Yung ating alam na good is mali. At gusto ng Panginoon na maging sharer tayo ng kanyang kabanalan at katuwiran. At bago natin ma-reach yan, marami tayong pagdadaanan na pamamalo sa Panginoon. Disiplinahin niya tayo. Alam niyo ba, hanggang hindi niyo nare-recognize ang pamamalo ng Panginoon, over and over again, dadaan ka sa procedure na yon hanggang sa matuto ka na i-recognize si God, pinapalo niya ako. So therefore, magtitinong ako. Saka lang hihinto yung pamamalo ng Panginoon at mag-aabante ka, magle-level up ka sa ibang dimension na ng pananampalataya. Amen po ba? For example, maglagay tayo ng isang scenario. Okay. Eto muna, tapusin natin. No discipline seems pleasant at the time. Meron bang, masarap bang mapalo? Ha? Mga anak, kayo po ba'y nakatikim na ng sinturon o kurot? Huwag naman bato. Huwag naman. Masyado nang ngehebo yun. Yung actually, salita pa lang eh. Di ba? No discipline seems unpleasant at the time. Masakit. Painful. Kaya nga yung ating title is The Painful Discipline of Our God. Ano? No discipline seems pleasant at the time, but pakibasa nga. Painful. Painful. Masakit. Nasa may Bible po yan. Kaya nga minsan umiiyak tayo eh. Pero kaya nga tanong ko lagi mga kapatid, pag ikaw ay umiiyak sa gitna ng iyong kapighatian sa buhay, nakikita mo ba si God na pinapalo ka? Titignan ka lagi sa iyong Diyos. Kasi siya, minumod na tayo bilang mga children. Gusto niya tayo maging banal. Gusto kanyang magdisiplina sa mga area kung saan ka nagsasuffer. Later on, however, it produces what? Ito yung goal ng Panginoon. Kanina sabi para makahati ka sa kanyang kabanalan. Pero ito yung main objective. Ang product niya ay a harvest of righteousness and wow! Yun! Papayapa na ang buhay mo. Alam niyo ba, yan ang goal ng Panginoon. Gusto niyang pumayapa ang buhay natin. Gusto niya tayo maging maligaya. Payapa at maligaya. Yan ang gusto ng Panginoon. Pero bago marating yan, maraming aray. Maraming aray sa Panginoon. It produces a harvest. Kita niyo yung word na ginamit, ano? A harvest. Nagtatanim ang Panginoon sa kanyang pamamalo, nagtatanim siya at nag-expect siya ng fruit. Ganun din pala ang dapat ang mga tatay, ano? Hindi yung kung todo, bulyaw, batok, palo, sipa. Hindi yung discipline eh. Kawawala yung anak mo, paglaki niya, i-replay niya lang yun sa anak niya.
Yung manner na natutunan niya sa iyo, papaano mo siya disiplinahin. Amen? For those who have been what? Trained by it. Oh, ang ganda po ng word na yan. Yan po tayo mag-concentrate yan mamaya, yung salita na yan na train. Ang discipline pala is training. Tinitrain ka ng Panginoon. Okay. Discipline. Sabi ni Rostoni, discipline is basic, fundamental sa church, sa family life, sa school, and every sphere of life. Amen? Nakita nyo, sa military, pumasok sa military, may discipline eh. Pumasok ka sa field ng mga professions, may discipline. Kaya inevitable yung discipline. Amen? Sa bahay, kailangan. Alam niyo po ba, ang anak natin, kaya minsan may mga anak na napaka-chaotic ng kanyang buhay, napaka-destructive niya sa labas. Bakit? Ang problem nun ay sa loob ng bahay. Hindi siya well-founded sa discipline ng Panginoon. Kaya nga pag ang isang family, ang Christian family, dapat iyan ay cradle of discipline. Cradle of godly discipline. Dapat iyan ang bahay ng mga Kristiyano. Doon hinuhubog, doon sinishape. Alam niyo ba ang tatay at nanay para silang mga panday? Alam niyo yung panday, di ba may anvil? Alam niyo yung anvil, yung bakal? Na doon nila pinapalo yung pinalambot sa apoy na bakal. Lalagyan na sa anvil yun at mamasuhin nila yun. Ganyan ang trabaho ng mga magulang eh. Sinishape yung mga anak. Sa pandayan. Hindi po yung bookstore. At doon nag-uumpisa ang pagpapanday ng ating mga anak sa loob ng tahanan. At ang tatay at nanay ang mga panday. Papandayin nila yung behavior ng mga anak nila para yung mga anak nila maging competent paglabas. Yung mga anak nila maging mga ruler, mga man of authority paglabas ng bahay. Samang silang field na dadalhin ng Panginoon. Na disiplina sila doon at hindi lang basta disiplina, yung disiplina ng Panginoon. Tingnan po ninyo ito po yung very secular. Sa dictionary po ito. How do they define discipline? Sabi, systematic training. Okay, di ba ginamit sa Bible kayo na yun? That they may be trained by it. Sa terminology ng mundo, ang discipline nakikita nila as systematic training. Hindi mo po pwedeng alisin sa discipline ang salitang training. Tinitrain mo, kaya nga ang mga magulang, mga kapatid, kung ikaw palo ka ng palo at wala yung idea ng training sa iyong mga anak, you are just punishing them. Ginagawa mo lang impyerno ang buhay ng iyong anak. Amen. Kasi wala ka namang idea ng training, hindi mo naman talaga sa tinitrain. Systematic training and submission to authority. Wow, ang ganda oh. Nakita niyo po yung goal? Na yung end ng discipline, darating ang time na sila ay marunong mag-obey sa mga rules, marunong silang mag-obey sa mga principles. Yan ang goal oh, sa mundo, definition ng discipline. Matutunan niya yung how to submit to authority. The result of such training is discipline. Chastisement or punishment is the penalty or beating administered for departing from authority. Oh, yun pala. Doon lang pala binibigay yung pamalo kasi yung yung anak ay nagde-depart siya doon sa established na norm ng authority. Nag-depart yung anak mo, umalis siya doon. Kaya ina-administer mo yung pamamalo. Ayun naman pala, no? Ang ganda, mundo po ito. Definition ng mundo. Obviously, discipline and chastisement or punishment are related but different.
Kaya sabi ko kanina, hindi lahat ng pamamalo ay discipline. Yung ibang pamamalo doon ay torture. Discipline is not purely punishment. Discipline is a systematic training, sabi kanina. Systematic training in submission to authority, in growth, and in terms of things taught. Yan ang discipline. As far as the world is concerned. Diba? Kailangan makakitaan mo yung anak mo o yung tinitrain mo, discipline mo ng kanyang growth, progress sa kanyang behavior o sa kanyang stature. Sa mga bagay na tinuturo mo sa kanya. The results of such training which leads to self-discipline. O yan ang maganda, yung bata. Meron siyang self-discipline. Di ba? Nakikita mo yung bata, disiplinado. Pag kumain niya ng cornic, hindi yung tapon kaliwat kanan. Pag ang anak mo, kaya magtapon ng pinagkainan niya kaliwat kanan, kahit saan siya, undisciplined yung bata na yun. As simple as that, kitang-kita mo na unruly yung bata. Sa biblical terms, sinuturuan mo yung bata, ang measurement ng magulang, how to train their children is the law of God. Ituturo ng magulang ang law ng Panginoon sa may bata para ang anak mo ay maging law-abiding citizen. Kapag ang bata ay unruly, hindi naturuan ng law ng Panginoon, ang tawag sa kanya is lawless. Ang lawless, yun po ang definition ng kasalanan. Yun po ang kasalanan, lawlessness. Hindi niya alam ang law at hindi niya kaya mag-abide sa law. Kaya nga minsan akala natin ang lawlessness, yung mga mabibigat na, yung pumatay, yung nang-rape, yung chinapchap yung babae, pinatay. Yung mga heinous crime, niransak, nirape na, pinatay pa. Akala natin ang lawlessness, no, hindi po yun. Yun po yung mga full-blown. Ang lawlessness ay nag-start doon pa lang from the beginning sa simple way na binabaliwala natin. Yung bata, hindi siya na-disiplina. Di ba? Kunyari, punta kayo yung anak ninyo, pag nandito, Lord Supper dito. Tapos yung anak niyo, yung disiplina, hindi niyo natuturuan. Tapos pag nagpapartake, yung bata takbo-takbo rito, nag-Lord Supper tayo. Yung anak mo, sisipahan ka pang ganyan. Di ba? May mga anak na mga ganyan. Undisciplined yun. May mali sa pagdisiplina ng magulang sa kanyang anak. At kapag hindi mo yan nagawa ng paraan, mga kapatid, paglaki ng batang yan, as he or she grows, palaki din yung problem mo. Ako'y nakakita sa may YouTube, isang bata unruly, nasa may public place sila. I think nasa harap sila ng isang reception receptionist, nandun siya. Yung bata, hablot, hilaan yung bag niya, tapos natadukulitin siya ng bata, kasi papaluin niya yung bata publicly, and then yung bata kakante, talagang siya, basagin yung mga base doon, sa may public sila, sipain niya yung mga table, gano'n. Unruly yung bata, public yun. Yun ay outcome ng isang magulang na hindi niya alam ang tamang disiplina. Amen? Kaya nga, dapat makita po natin ang biblical context ng discipline, otherwise you will destroy your children. You will destroy your child. Kailangan niya ang discipline. Para pag malaki na siya, kahit bibitawan mo na siya. Eventually, mga kapatid, yung bata na bitbitan ngayon, maliit pa siya, hawak-hawak ng kamay yan. Isang araw, magiging dependent na yan. Independent. Hindi na siya kakapit sa'yo. Kaya na mabuhay all by herself. At ang nakakatakot po yung yugto na yon. Kapag hindi mo siya nabigyan ng proper discipline o ng godly discipline, pag kumawala na yan sa'yo, gagawin niya na kung ano man yung gusto niyang gawin nang wala siya natutunang discipline sa kanyang magulang. Amen po ba? Etymology. Punta po tayo sa etymology ng salitang discipline. Ito po ay kay Rosdoli ko nakita ito. The word disciplines come from the word disciple. Doon pala nanggaling yan, Which come from the word Latin. Alam niyo ba kung ang root word ng disciple is disco. Disco means to learn.
O kaya pala doon sa disco, no? You learn how to shake, shake, shake. Kasi yun ang pinaka-root word ng disciple, disco. Disciple came from the word disco. Okay, to learn. Disciple. To be a disciple or to be under discipline is to be a learner in a learning process. Kailangan meron pong proseso. Learning, yung pagdisiplina mo, meron kang itinuturo, tinitrain mo yung anak mo systematically, tuturuan mo siya paano mag-ayos ng kanyang damit, paano maging masinop sa pera, paano maging masinop sa kanyang mga gamit. Unti-unti mo siyang ititrain doon eh. Kaya nga magulang, mga kapatid, isang noble task ang pagiging magulang. Ang kanyang main duty sa harapan ng Panginoon is to train systematically yung kanyang mga anak. Huwag mong ibibigay sa katulong ang anak mo. Minsan, hayaan mo na yung anak mo sa katulong, hayaan mo na lumaki. Kaya nga paglaki ng anak mo, behavior katulong, yun ang behavior niya. Amen mo ba? Magandang katulong, nakakatulong siya, katuwang lang siya. Hindi mo po pwede pagkatiwalaan ang kanyang paglaki sa anak. Dapat ginagay dyan. Dapat hands-on pa rin ang magulang. Directly nandun pa rin siya. Inoobserbahan niya yung kanyang behavior, yung kanyang paglago, yung kanyang growth. Kasi otherwise, makukuha niya yung kultura ng kanyang teacher sa school, yung kultura ng kanyang mga katulong, yung mga kultura kung saan siya mapupunta, yung mga kanyang nakaka-socialize araw-araw, ma-adapt niya yun. Kailangan magulang ay aware siya. Pati sa pinapanood niya sa TV. If there is no learning and no growth in the learning, there is no discipline. Yan. So, balikan natin ang words na to. Sa Hebrews chapter 12, verse 6. The Lord disciplines him whom He loves. Dinidisiplina ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito po ay kinuha ni Apostle Paul sa may Proverbs chapter 3. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. For whom the Lord loves, He corrects, just as a father, the son in whom He delights. Sabi rin yun, no? Yung principle na yan, from Old Testament up to New Testament, ay paulit-ulit tayong nire-remind. Sa Proverbs, if you read the book of Proverbs, ang daming salita. Anak, do not refuse my correction. Accept my reproof. Punong-puno ang Proverbs na ganyan kasi iyan ay isang karunungan. Yung maging disiplinado ka. Kasi gusto ng Panginoon na ikaw ay maging kabahagi ng kanyang kabanalan, at hindi lamang kabanalan ang nais ng Panginoon, kasi gusto niya yan, that we may share His holiness. God discipline us for our good, that we may share His holiness. At iyan ay hindi basta-basta, at iyan ang target ng Panginoon, training for righteousness, upang ang buhay natin ay maging mapayapa. Come to me, sabi ng Hebrews, tignan po natin, ito ay very popular verse sa may Matthew, sinabi ito ni Jesus, very popular, pero madalas natin ma-misinterpret. Very popular sa inyo itong verse na ito, hindi po ba? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, ang mga Kristiyano, kinakanta pa yan. Come to me, all of you who are tired. Diba? Gusto natin at sabay imo-imo tayo. Feel natin yung song. Pero tayo ba ay natututo? Dito, pero na isang Panginoon dito. Ini-invite ka ni God, kayong mga napapagal, kasi ang buhay natin, punong-puno ng sufferings kasi sa mga undisciplined ways natin. Punong-puno tayo ng kapighatian, kabiguan sa buhay. Punong-puno tayo ng problema. Yung ating problema, hindi na natin masolve-solve. Kaliwat kanan, ang dami na naniningil sa'yo. Kaliwat kanan, taas, baba, paikot-ikot pa. Hindi mo na alam kung saan ka sisilong. Sa loob ng bahay, pag uwi mo, away doon, palang World War III, World War IV, World War V. Walang katapusan. Nagsasuffer tayo sa lahat ng bagay. Yung mga empleyado, pagdating ng sweldo, negative. Naku, negative naman. Mangungutang na naman siya.
Tapos this time, lalakas kasi na utangan niya na lahat ng employee niya, may utang pa sa tindahan, uutang siya sa Bombay. Plus 20%. Si Bombay maniningil sa kanya. Habang ginagawa yun, nagsasabang siya, lumulubog siya ng lumulubog sa utang. At habang lumulubog siya sa utang, nagiging miserable siya hanggang sa makaisip siyang gumawa ng masama, magpuslit ng gamit sa kumpanya. Diba? Lalo nagiging miserable ang buhay. Why? Kasi undisciplined tayo. Hindi tayo nasisiyahan sa resources na binigay ni God sa inyo. Kunyari, ito lang ang binigay ni God na resources sa inyo. Naalala ko nung ako po'y empleyado pa sa Philocor noon. Nag-suffer ako dyan eh. At ngayon ko lang na-realize na napaka-undisciplined ko pala kahit na Kristiyano na ako noon. Ang laki ng sahod ko nung ako nasa Philocor noon. Ang laki ng sahod ko. Kaya nga ang mga, kahit nga yung mga ordinary na mga empleyado doon, para silang nasa abroad na kasi malaking sahod nila. Ako nung year 2000, nasa 15,000 plus na ako noon eh. Year 2000. Almost 16,000 ang sahod ko noon. Year 2000, malaking sahod ko noon. Tapos ang dahil pa namin mga benefits. Kaya lang alam niyo bakit yung sumasahod ako? Wala, hindi ko ma-enjoy. Kakaunti lang tira, umisan kulang pa. Mangungutang ka naman sa mga employee mo. Why? Kasi bakit ang yayabang namin mga empleyado? Kapag may mga loan, lahat ng loan. May SSS loan, PSIS loan, Pag-ibig loan, may mga calamity loan. Lahat ng loan, kunin mo eh. Lahat. Tapos may mag-offer pa ng mga private na mga loan, utang ka kalawat kanan. Tapos ang dami nagpapautang sa kumpanya, mga empleyado, mga gadgets, mga appliances ko naman, tuwang-tuwa ka, uuwi ka, pero hindi mo papansin yung sahod mo unti-unti na mabawasan. Di ba? Pagkatapos nun, ito pa. Siyempre, habang tumataas ang sahod mo, lumalakas ang loob mo na bili ka ng bili kahit mga bagay na hindi mo kailangan. Pag nagpunta ka ng mall, ang daming bargain, pati hindi mo kailangan, bibilihin mo kasi bargain. Di ba? So ngayon, na-tempt ka ngayon na kumuha ng credit card kasi may nag-offer ng credit card sa office. So, kuha ka ng credit card, utang ito, sarap pa lang, swipe lang, pera na agad. Bibili mo lahat ng appliances na gusto mo, swing lang, gano'n. Eh, nung time na yun, ang ganda pa ng trabaho namin, kompleto yung araw namin, plus may mga overtime kami. Hindi lang basta overtime, overnight, ang laki ng night differential. Sumasahod ako, yung isang gabi ko, magdamag gano'n. Ilang doble ng sahod ko sa umagang sahod. Ang laki. Sumasahod ako para ako nasa abroad. Eh kaso, dumating yung time, ito na. May Citibank card ako, tapos may Paris card pa ako. Dalawa. Pero para akong online dyan, bunot ng bunot. Bunot lahat ng mga Macro, Uniwide, SM, lahat na ano. Pero ito na, biglang sinitigat yung foundation. Lumindol bigla sa may trabaho ko. Nagbawas ng bawas ng production, bawas ng araw. Isang araw lang muna. Ay, hindi muna. Tanggal muna lahat ng overtime. Naku, paano yung credit card ko? Dalawa. Dami ko pang utang. Di ba? Tapos, nagbawas pa ng araw ng pasok. Wala ka ng overtime, bawas pa ng araw. Ang pasok lang namin is, dati 6 days, ngayon 5 days na lang. Naku, problema. Nag-worse ang economy, 1997. Nag-worse. Naging 4 na araw lang pasok namin, naging 3 araw na lang sa isang linggo. Kami, mga parang mga kasamsisyon, no? Hindi namin alam sa kasamsisyon. Dati ang yayabang namin, kung makaporma kami sa mga department store. O yan. Kailangan natin ng discipline, how we handle our resources. Yung matuto kang masiyahan ka kung ano na yung binigay ng Panginoon, doon ka lang kikilos. Huwag mo ipapangako ang future. Hindi mo hawak yan eh. Nagsuffer ako, grabe. Nagbabayad ako ng bahay, may hulugan ako sa may bahay namin. Wala na, palya-palya na. Tapos yung bangko, compounded interest pa. Wow! Luluhod ka talaga eh. Compounded interest. Mapapaiyak ka talaga, wala ka na masulingan. Kaya, nag-resort na lang kami, ibenta lang namin yung bahay namin doon sa Laguna. Wala na. Hindi na namin kayang i-sustain. Doon lang, disipinahin ka ng Panginoon, ipapakita ng Panginoon, hindi mo hawak ang future at huwag ka na magpasa boundary na binigay niya sa'yo. Yun lang yung inheritance mo for the day. Mabuhay ka lang doon. Huwag ka maging matapang o mayabang sa pag-utang kaliwat kanan. You are making your life hell.
Nagdadagdag ka lang ng misery sa buhay mo, palubog ka ng palubog, hindi mo namamalayan. Amen po ba? We need discipline. Papaluin ka ng Panginoon, data pa ka na iiyak ka. At kapag wala na kayong pera, kaya kaaway mo na si Mrs. Wala ka ng pera eh. Ikaw maghanap ng trabaho, ang dami na yan. Oo, dadami ng problema, wala na kayong pera, sagad na kanan ng utang nyo. Mapapaya ka ng dami na naniningil sa'yo. Meron pa dating sa'yo, legal, yung demand letter. Oo. Iyak ka na. Pero bakit? Pinapaano ka ng Diyos. Isip ka ng lifeline. Lahat ng kumpare ko matulungan, pati mga kapatid, utang mo. Externancy. Ayun na. Isip ka na, tumakbo na isip mo. Naghanap ka ng mga savior mo. Mga tagapagligtas mo sa utang. Hanap ka, tumatakbo isip mo ganun. Wala na, hindi mo nakita si God, dinidisiplina ka. Huminto ka, ang gagawin mo lang doon, hinto ka na. Iyak ka sa Panginoon. Balik ka ulit magdildil ka ulit ng kasin. Hindi mo kinakailangan mangutang, lulubog ka lang. Ang gawin mo, magdildil ka ulit sa asin. Balik kayo, basic. Balik ulit kayo doon. Bayaran yung utang nyo hanggang sa makan. Amen? Amen. Para mag-normalize ulit ang buhay mo, i-discipline. Papaluin ka ng Panginoon. Dahil sa maling pag-administer mo sa resources na binigay niya sa'yo, lumagpas ka sa may boundary na sinet niya sa'yo. Amen mo ba? Amen. O ngayon, punta pa tayo ibang problema. Bakit maraming kaaway sa kapitbahay mo? Bakit kaaway mo lahat? Kaliwat kanan, north, south, east, west. Meron kang, tapos nagsasuffer ka ngayon. Nagsasuffer ka ngayon kasi kaaway mo lahat ng kapitbahay mo. Ayaw mo na lumabas ng bahay mo. Ang plano mo, lumipat ka na ng lugar. Solusyon ba yung lumipat ka ng lugar? Hindi. Tignan mo kung bakit kaaway mo lahat ng mga tao sa paligid mo. Maaaring may mali sa'yo. Alam mo ba ang problema sa mga tao? Ang tingin niya, ang mali ng mga tao sa paligid niya, hindi nakikita ang mali siya. Didisiplinahin ka ng Panginoon Diyos doon eh. Amen? Didisiplinahin ka ng Panginoon. Matindi yan, yung pagkapraning na akala mo, tama ka lagi. Praning yung tao doon. Lahat ng tao sa paligid mo mali, ikaw lang ang tama. Pero may kaaway mo lahat, pati ka mag-anak mo, kapatid mo, pati kumpare mo, kaaway mo lahat. Hindi ka nag-iisip, pero tingin mo pa rin, silang lahat mali, ako lang tama. Oo, matindi yun, praning yun. Amen. Maraming dapat ituwid sa atin, mga kapatid. Ang daming, tingnan po natin, mga kapatid, kasi tayo ang pumili ng daan na gusto natin. Pero si God, gagawin kanyang makalangit eh. Kaya kinakailangan ng madisiplina. Tayong lahat. Kinakailangan natin madisiplina sa nais ng Panginoon, sa kabanalan ng Panginoon. Tuturuan ka pati yung sexual desires mo, i-discipline ng Diyos yan. Kasi magsasuffer ka dyan pag hindi mo yan na-control. Amen? Pati sa pagdisiplina sa mga anak mo, didisiplinahin ka ng Panginoon Diyos dyan. Akala mo, ikaw na tatay, disiplina sa anak mo. Akala mo kasi ikaw lang yung tama. O ang Panginoon, didisiplinahin ka rin. Bandang huli, kasi bugbog marino ka sa anak mo, isang araw nung lumaki na yung anak mo, nagre-rebelde na sa'yo, hindi mo na makontrol, hindi mo na kaya suwituhin yung anak mo. Kasi yung anak mo, demonyo na, mas demonyo pa sa'yo. Amen? Tapos iiyak ka na ngayon, Lord, tulungan mo yung anak ko. Ang sagot ng Panginoon sa'yo, anak, ikaw kasi ang dapat unang-unang matuto tungkol sa disiplina. Hindi mo alam ang tamang disiplina. Amen? Alam mo yan ang mga dapat matuto ng mga magulang eh. Ang mga magulang ang unang-unang dapat matuto ng disiplina para ma-administer niya yung tamang disiplina sa kanyang anak. Kaya sabi ng Panginoon, ganyan tayo, ganyan ang kalagayan natin, no? Miserable ng buhay, pagod ka na. Bakit? Kasi puro sarili natin. Ngayon, gusto natin umayos, gusto natin kapahingaan, gusto natin ng escape. Yung ibang escape nila, suicide na lang. Takasan ko na lahat ng problema ko, dami na patong-patong na eh. Suicide na naisip niya. Hindi mo na mag-suicide. Ang gagawin mo, balik ka sa Panginoon. Kapag, parang alam niyo ba yung parang nag-ano ka ng sinulid? Yung karete ng sinulid, di ba may karete yun, may lalagyan siya. Hinila-hila mo yung sinulid, hinila mo ang dami ng loose. And then, nung ibabalik mo na, nagkabulbul na, hindi mo na alam paano ipabuhay ibabalik. Ang hirap na, ang tagal talaga, impossible na ibalik. Ganyan ang buhay natin. Dahil saan? Kawalan disiplina natin. Hindi natin alam ang ways ng Panginoon. Hindi natin alam ang kanyang mga batas.
Yan, alam niyo yung mga rule ng Panginoon, kaya nagkakagulo-gulo ang buhay natin. Hindi mo kailangan mag-suicide kapag gano'n ang buhay mo. May hope pa rin. Ano ang hope? Balik ka sa Creator mo. Magbalik ka sa Kanya. Magpaturo ka uli sa Kanya. Pagod ka na? Hindi mo na kaya i-solve yung problem mo kasi wala na eh. Talagang out of your reach na. Yung anak mo, napaka-unruly na. Anong gagawin mo? Back. Return to your God. Balik ka uli. Kaya nga siya nananawagan siya. Bumalik kayo, kayong napapagod na at bigat na, at bibigyan ko ng kapahingahan. O, ang ganda, hindi mo ba? Pero may karugtong po yan. Ayan. Ayan ang kapalit niyan. Kasi tayo, alam mo ba yung kalabaw? May yok yan dito, yung pinangihila niya ng ano niya. Tayo, parang ganyan tayo. Ang bigat ng yok natin. Buwan-buwan natin gano'n. Hirap ka na. To the point of suicide ka na. Gusto mo nang matakasan lahat ng problema mo, kaya gusto mo nang magpakamatay. Para isang pikit na lang, patay na. Wala na, tapos na lahat. Maiwasan, matakasan na lahat ng mga utang mo. Lahat ng mga umuusik sa'yo. Hindi yung solusyon. Ang solusyon, bumalik ka sa Panginoon. Ayan o, ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Ang Panginoon pala, may yoke din pala. Hindi yung totally na free of burden ka. May exchange. Ayan o, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Matatagpuan mo yung kapahingaan hinihingi mo. Pero, isang kondisyon, ibigay mo yung yoke mo at papalitan ka ni God ng kanyang yoke. May yoke din. And learn from me. Amen po ba? Amen. Yan yung nawawala eh. Yun yung first part, yung verse 28, gustong-gusto yan. With matching emo. Lord, pagod na. Mananatili ka pa rin pagod. Pag hindi mo binigay yung yoke mo sa Panginoon, at pag hindi mo kinuha yung yoke ng Panginoon, in exchange, pagod ka pa rin hanggang sa mamatay ka. Amen. Take my yoke. Ano ba yung yoke ng Panginoon? What do you think? Yung law ng Panginoon. Yung mga katuruan niya. Balikan mo uli, sabi ng Panginoon, balikan mo uli yung mga teachings ko, yung mga principles of life na sinet ko. Balikan mo yun. Pag-aralan mo yun. Giginhawa ko kayo, sabi ng Panginoon. Amen? Kasi nga, gumawa tayo ng sariling principles of life. Gumawa tayo ng sarili natin. Ginawa natin lahat ng mga magustuhan natin. Kaya ang end, death. Ang end, misery. Kasi ikaw yun eh. You are not the author of life. You are not the sovereign Lord who created the heavens and the earth. It is God. Siya nakakaalam paano ang buhay natin papayapa, liligaya, at magiging panatag. Siya nakakaalam nun. Kaya nga, learn. Pag-aralan mo yung mga principles of life na tinatag ng Creator mo. Meron siyang principles of life. Balikan mo lang yun. At balik ka sa zero. Magsapit ka, sige. Bayaran mo lahat ng utang mo. Wala kang, kunyari ng utang sa Bombay. Huwag mong takasin yung Bombay. Bayaran mo, even to $1 centavo. Hanggang sa mag-tis ka. Kahit na pagkain mo ganito lang, makabalik ka lang sa normal. Magsasuffer ka talaga. You take yung pamamalo ng Panginoon sa'yo, dinidisiplina ka ng Diyos mo. Iiyak ka talaga sa hirap. Pero ang end nun, aayos ang lahat. Manonormalize ang lahat. Hindi ba yung mga tao na, yung mga addicted na sa mga bisyo, nire-rehab? Di ba? Ano ang trabaho sa rehabilitation? Yung i-deprive sila sa mga, yung distorted desires nila? I-deprive sila sa mga ganun, i-cut off sila. Ganun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kasi sumobra na tayo. For my yoke is easy and my burden is light, sabi ng Panginoon. Mas magaan yung principles of life. Babalikan mo uli yung justice and righteousness ng Panginoon. Babalikan mo uli. You will learn what is righteous in the sight of God, not what is righteous in your sight. What is right in the Lord of God. What is just in the Lord of God, and not what is just according to your own standard. Yan ang problema ng tao. May sarili siyang standard. Meron siyang sariling definition ng right. Pero babalikan mo uli yung definition ng Diyos. For my yoke is easy and my burden is light. Totoo mo ba yan? Sa lahat na nakaranas niya, ang nga naman pala talaga. Pag nakalaya ka na sa mga obligasyon na hindi mo naman talaga dapat yan
Ang sarap mabuhay. Kahit na ang sahod mo, 5,000 lang a month, ang sarap mabuhay, maligaya, wala kang utang, wala kang kaganin, panatag ka, maligaya ang pamilya mo, disente kayo. Woo! Daig mo mga milyonaryo. Daig mo ang mga bilyonaryo. Amen. Kailangan nating magdisiplina ng Panginoon. Blessed are the meek, sabi ng Matthew chapter 5, sa Beatitude. For they shall inherit the earth. Alam niyo ba kung sino yung meek ang tinawag ng Panginoon? Akala kasi natin yung meek, yung kahit na binabatok-batok ka na, sinisipa-sipa na may Panginoon siya gumaganti. Hindi yun po yung meek, yun po yung mga wala mga backbone, mga duwag yun, hindi po yung meek. Ang meek sa may Bible, ang ibig sabihin ng meek, yung mga dinidisiplina ng Diyos, yung tinitame ni God. Yung mga dumadaan sa process na ginugupit ng, alam niyo ba sa may John chapter 15, yung kinumpara ng Panginoon tayo sa may vine, He is the, tayo yung mga branches, and Jesus Christ is the vine. Ang ginagawa, si God ang vine dresser, tinitignan niya, ini-scrutinize niya yung mga halaman, yung mga bunga, kung may mga blight o corruption, ginugupit niyang ganon. Tapos para yumabong yung mga dahon, yung mga bunga, mamulaklak. Binabantayan niya kung may mga insekto. Yan ang trabaho ng vine dresser. Tayo yung mga branches. Gusto ng Panginoon mamunga tayo. Mamumunga lang tayo kung magpapaprune ka sa Panginoon at yung pruning process na yun, mabigat yun, masakit yun. Gugupitin ng Panginoon sungay mo. Minsan ilang sungay tayo, patay usan, dami pangil. Musli pa, may mga ganun pang mga, parang baboy raw na pangil natin. Diba? Gugupitin ng Panginoon, masakit yun. Painful. Ididisiplin ka ng Panginoon. Sanay tayo sa sinful ways. And then magsasanay ka sa kabanalan. Hindi po madaling ano yun. Very painful. Ididisiplin ka ng Panginoon. Dati ang rule ka, lahat ng gusto mong gawin, ginagawa mo. This time, irurule ka ng Panginoon, dadaan ka sa may process na yun. For my yoke is easy, and my burden is light. Yung old manner of life na pinili mo, ang daming sufferings. Ang end lahat nun, puro panandali ang aliw. Masaya ka ngayon, yes, may chicks ka, may nakainom ka, panandali ang aliw. Pero after that, sufferings. Endless sufferings. Amen? Gusto niyo makawala sa sufferings natin ngayon? Magpadisiplina ka sa Panginoon. Magiging normal ulit ang buhay mo. Papayapa ka ulit. Magkakaroon ka ng kapanatagan. Malalayo ka na sa kasalanan kasi hindi ka na makapag-iisip ng masama. Ang taong nababaon sa utang kung ano-ano tumatakbo sa isip niya. Mag-iisip siya ng remedy, hindi niya alam yung remedy na yun, very destructive yun. Pag ang remedy na isip mo is other than God, mababaon ka lang sa misery mo, kapatid. Kaya nasabi ng Panginoon, yung mga nadidisiplin ng Panginoon, yung mga meek, yung mga tinitim ng Panginoon, alam niyo po ba doon sa may Arizona, ang dami doong mga wild horses. Ang daming wild horses. Alam niyo bang ginagawa ng government sa mga wild horses? Hindi mo naman kasi pwedeng sakyan yun eh. Hindi mo po pwedeng gamitin yun sa farming or whatsoever. Walang use yung mga wild horses. Alam niyo bang ginagawa ng government doon sa sobrang dami ng mga wild horses? Ginagawang dog food. Ginagawa silang dog food. Kasi wala nang pakinabang eh. Mamaya sakyan mo, mapinsala ka, patapakan ka pa nun. Nangangagat ang kabayo, hindi nyo ba alam? May nakita na ako, may nakagat ng kabayo. Sinipa, tinadyakan. Oh, nakakatakot ang wild horses. Hindi mo yung magagamit, useless yan. Totally useless. Kaya nga, tayo mga kapatid, hindi ka po pwedeng gamitin ng Panginoon sa kanyang kingdom kung hindi mo kaya magpadisiplina sa kanya. Kung ikaw ang ruli ka, ang tame na katulad ng mga wild horses, paano ka gagamitin ng Diyos? Yung ginagawa mo pa rin yung gano'ng magustuhan mo, ikaw pa rin nasusunod, paano ka gagamitin ng Panginoon? Sipin yung nga po yan. Common sense. Kaya kung gusto nyo kayo maging kagamit-gamit sa karya ng Panginoon, ipatay mo sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, may pangako naman siya sa'yo. You shall inherit the earth. Ikaw ang magiging tagapagmana ng mga inihanda ni God para dito sa ibabaw ng daigdig. You and your children are heirs of God. Amen? Kaya nga,
until we become, sabi ni Rosdon until we become the blessed meat or the name of God, refined and sanctified by the Holy Spirit. Kaya pala may salitang sanctification. Ang salitang sanctification, yan po yung disciplining process ng Holy Spirit sa buhay natin. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. And put into harness, di ba yung kabayo, nilalagyan ng harness para makontrol mo siya. Pati nga yung mata niya nilalagyan ng bukado For what purpose? Kasi pag masyadong marami nakikita, distracted siya. Kaya nilalagyan siya ng gano'n, para limited lang makita niya. Ang Panginoon, ganyan ang gagawin ng Panginoon sa atin. Lalagyan tayo niya ng harness. Kasi grabe yung mata natin, kung ano naman nakikita, pati mga hindi mo dapat makita, kikita natin Grabe itong mata natin. Kaya disoriented tayo, distracted tayo sa goal natin, Panginoon. Kaya kailangan natin i-harness. Lagyan tayo ng bukado rin para hila-hilahin ka ng Panginoon. Yung kambing, lagyan mo ng bukado yung kambing. Pag hinila mo sa kanan, kaliwa yan. Hilahin mo sa kaliwa, kanan yan. Yan ang kambing. Mahirap i-rule. Kaya nga dinidescribe sa Bible, ang kambing at ang tupa kayang-kayang i-rule. Ang kambing, ang hirap i-rule niya. Amen? Put into harness in terms of His calling, responsive to His word. Yan dapat marating natin yung stage na yan Responsive ka sa salita niya. When He commands us, we cannot inherit the earth. Hindi mo matitikman, hindi katiting ng mga blessings o mga promises ng Panginoon kapag ayaw mo magpadisiplin sa Kanya. Unless we totally surrender ourselves to the discipline of our Heavenly Father, He cannot use us for His glory and holy purposes. Tama po ba? Yes. All our beings, all our practices, alam niyo marami tayong mga practices na dapat mating. Nakasanayan natin yan, minanaman sa mga magulang natin, tradition na natin, laging kultura na natin yan. Pero mali, ayon sa Panginoon. Lahat yan ay i-refine sa Panginoon. All our manner of living, pati pinosopya natin yan, grabe yan. Kailangan madisiplina yan Kaya minsan, alam niyo ba, yung sobrang karirison natin, minsan tayo, dinidisiplina tayo ni dyan Yung sobrang reasoning mo, kahit nang mali, tatayuan mo, tama pa rin kahit nang mali. Nagsasuffer ka dyan Ang dami nagagalit sa'yo. Tapos nagsasuffer ka na, sobra sila. Malulupit sila, pero totoo, ikaw yun, hindi sila ang kalpit, ikaw yun. Kasi reasoning mo matyagan mo yung reasoning mo. Tingnan mo yung mga philosophy mo. Ipaalay mo sa Panginoon. Maayos ang buhay mo. I-submit mo yan sa Panginoon. Lahat ng mga hopes mo, lahat ng dreams, lahat ng desires, isabit mo sa Panginoon. Papaya pa lahat yan. Must be shaped by God into the anvil of His will and purposes. Ipapanday mo sa Panginoon. Ang Diyos natin ay panday. Amen? Papandayin talaga tayo ng Panginoon. Didisiplinahin tayo ng Panginoon. Why? Kasi mga tagapagmana tayo. Ikaw nga, kunyari ikaw mayaman ka, marami kang mga property, tapos yung anak mo magiging heir. Kung nakita mo yung anak mo, napaka-irresponsible, nakakatakot, pamahalaan. Pag binigay mo pa yung ari-ari mo sa kanya, ewan ko lang. Panigurado, 1 taon lang yan. Bago wala pa 1 taon, ubus yan. Naalala ko yung nakita ko dun sa may, yung in-interview ni Corina, namatay yung may-ari ng napakalawak na lupain. Namatay siya nang wala siyang tagapagmana. Ang naging tagapagmana yung kanyang katiwala. Kung katiwala lang, pinagmana, ang daming property. Napanood, ewan ko lang kung napanood yung ko yun. Pinamana sa kanya, na lumabas yung lupain na yon, yung controversy kay Binay, yung lupain niyang mansion na, saan yung lugar yun? Lumitaw yun Kasi yung ibang lupa doon, yun, pinamana, doon sa katiwala. Alam niyo ba, nabenta na lahat yung property na yun. Naubos, alam niyo ba yung naging tagapagmana yung katiwala niya? Ang hirap-hirap, sobrang hirap to the point na hindi niya kayang pag-aralin yung mga anak niya. Bakit po? Sugal. Sugal. Alam niyo po ba may mga iba mga kapatid na hanggang ngayon nagtitiwala pa rin sa wedding? O kaya sa mga loko, doon pa rin siya nagtatrust na yung mananalo siya. Alam niyo ba, pag gano'n gagaling lang si God sa inyo, lalo kayo maghihirap-hirap. Kasi you believe in chance.
You do not believe in your God. Na siya ang may hawak ng lahat ng mga bagay. Binibigay niya ito hindi sa mga panahon, hindi sa mga paraan ng sugal, o hindi sa paraan ng mga loto o mga lottery, hindi kanya ng way ni God. Kay God, ang prosperity may process. Lalakaran mo yung principles niya, and He will prosper you. Siya magpa-prosper sa'yo. Lakaran mo yung principle, hindi siya. Walang shortcut sa blessings ni God. Kaya don't think na pag tumama ka ng loto, ay bless ka ni God. Huwag mo loko yung sarili mo, kapatid. Yung kinita mo sa loto, nanalo ka man dyan, magsasuffer ka rin din yan. Amen? Walang shortcut. Si God, pag nag-bless siya, lifetime sa mga anak mo from generation to generation. Pero lalakaran mo yung principles niya. Ididisiplina ka ng Panginoon na huwag ka magtitiwala kung saan-saan. Siya lang ang source ng pinagkakatiwalaan mo ng iyong prosperity at ang iyong future ng iyong mga anak. The goal of God's discipline is yan, dapat po natin makita yan. Pinapalo ka ng Panginoon, dinidisiplina ka ng Panginoon dahil gusto ka niya na ma-sanctify. And the goal of sanctification is to assure our inheritance for our prosperity, mga kapatid. Amen ba? Amen ba? Yes. Okay, we're running out of time. Kaya nga, the undisciplined will never inherit the land. The destiny of the undisciplined are likened to the wild horses. They are totally worthless. They cannot be used for the Lord's work in His kingdom. They are good for nothing, and they are destined for destruction. Yan yung mga undisciplined na mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Titus, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us what? To deny. Pag-aralan natin i-deny. I-deny natin itong mga sinful passions natin. Yung mga old manner of living natin, yung style mo, hindi style ng Panginoon, i-deny mo yan. And to live sensibly, righteously, and godly in this present age, and what is the result? Looking for the blessed hope and the appearing of the Lord of our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for Himself a people of His own possession, zealous for good deeds. Amen? Ang end ang result ng lahat ng iyan for our own good. Amen? Ang Kristiyano ay disiplinado. Nakita nyo, gumawa pa si Diaz zone. Di ba? Disiplinadong ilagay nyo akong zone. Pero saan ang discipline? Punta ka, mag-drive ka sa sentro. Where is discipline? Mangungusubi. Totoong pupunta ako ng sentro, parang ayoko nang pumunta. Grabe, mga jeep, commuters, yung mga passengers, mga tao, tumatawid, pati private vehicle, napaka-unruly. Chaos yung traffic rules sa sentro. Front lang yun. Yung disciplinado zone. Hindi totoo yun. Slogan lang yun. Wala siyang reality. Wala siyang power. Pero sa Panginoon, dapat may power. Kung ano yung sinasabi, yun totoo. Yun ang reality. Amen? Amen po ba? Yes. May nakapunta po ba tayo ng magandang araw? Maraming purihin ng Panginoon. Tayo po lahat tumayo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay patuloy mong binabago from glory to glory. Tinuturuan mo kami na matutong tumingin sa iyo at magpasakop sa iyong kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang lumalang ng langit at lupa. Ikaw ang nakakaalam kung paano uunlad ang aming buhay. Kung paano kami magiging maligaya. Kung paano kami makakalaya sa misery ng aming buhay. Yung manumbalik lang kami sa iyo, Panginoon, at tumigil na kami sa aming mga sarili. Walang katapusan mga sarili, Panginoon. Na ang dulo lang ay kamatayan, kabiguan, kapighatian, at walang katapusan na problema from generation to generation. Lord, you have rescued us from death, from sin and lawlessness through your word. Lord, ang matutunan po namin magpadisiplina. Pati yung pag-handle namin ng aming family, yung pag-handle namin ng aming asawa, ng aming mga anak, o ng mga property na pinagkatiwala mo sa amin, pati mga resources, even yung mga financial na pinagkaloob mo sa amin. Matutunan na po namin na pagyamanin ito, Panginoon. Kaya mo ito pinigay for a purpose.
Hindi maging bulagsak kami na parang kami mabuhay na parang one day millionaire. Kung hindi, Panginoon, ang matuto kami, maging disiplinado kami sapagkat kada resources na binibigay mo sa amin ay dapat mapalago, magamit sa ilayunin mo at maipasa from generation to generation. Hindi lamang yung mapamana namin sa aming mga anak ang mga pera o kayamanan, kung hindi yung pati yung aming mga anak ay matutunan maging disiplinado rin how to handle yung inheritance na tinatanggap namin buhat sa iyo. Upang huwag masayang ang lahat ng kaloob mo, ang lahat ng blessings na binibigay mo sa amin sa bawat araw. Lord, nawa habang kami nabubuhay, kami ay matuto at mabuhay sa ilalim ng iyong pagdisiplina. At alam namin, lahat ito ay sa ikabubuti mo. Tinatanggap po namin ang aming mga errors, Panginoon. Kaya ganito ang buhay namin, miserable, chaotic, ang daming problema, masalimuot. Dahil wala kami ibang sisihin, Panginoon, kundi kami. Ang tumingin kami sa aming mga sarili, sapagkat pinatakbo namin ang aming buhay sa pamamagitan ng paraan na nais namin para sa aming mga sarili, hindi sa nais mo. And this time, O Lord, teach us, O God, to take your yoke, the yoke that comes from you, and to give up our own old yoke, O God, na napakabigat, and learn from you. Muli namin pagbulay-bulayan na yung mga salita, ang mga principles na tinuro mo sa Biblia, sapagkat iyon ay maasahan. That is how life operates in this world, through your principles. Lord, thank you. May you bless them all, O God, through this word. At makita ka namin, ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming kaligayahan at pag-asa sa buhay na ito. Sa iyo lang, Panginoon, papayapa ang aming buhay, ang aming pamilya. Sa iyo lang mag-i-end ang sigalot sa aming pamilya. Ikaw lang, wala nang ibang solusyon. Kung titigil kami sa aming mga sarili, tapusin na ang pagtuturo kung sino ang culprit o makasalanan. At tumingin kami sa iyo, Panginoon. At aminin, Lord, na kami makasalanan, kami nagkasala. Hindi lang ang mga tao sa paligid namin, kami rin, Panginoon, ay dapat sisihin. Kami rin ay enemies mo rin, Panginoon. Kami rin ay dapat mo rin patayin at puksain. Pero dahil sa iyong habag, nandito pa rin kami. Binibigyan mo kami ng pag-asa, pagkakataon na makapagsisipag bago dumating ang perilous time. Bago dumating ang day of destruction. Bago dumating ang day of punishment, of severe judgment sa mga taong nagmamatikas sa iyo. Lord, sabi mo sa iyong mga salita, hindi ka nagpahabaya sa mga taong nagbabalimala sa iyong mga babalang. Ang lahat ng babalang mo ay totoo. At ang judgment mo ay totoo. At ito ay talagang darating. But Lord, you are merciful. You are abounding in love and grace. You gave us ample time to repent of all our sins and to undo all our errors. All by your grace. May tutuwid ang lahat ng ito. Tulungan po kami, Panginoon. Kung ano mang problema kinasasandlakan ng iyong mga anak, kaliwat kanan, harap, likod, taas, baba, wala nang masulingan, wala nang makitang liwanag, wala nang makitang pag-asa sa buhay na ito. Lord, I pray, set them free, O God, in Jesus' name. Set them free from the power of sin, from poverty, from death, at alam mga bagay na nag-enslave sa kanila. Kaya hindi nila may present ang kanilang mga sarili bilang mga lingkod mo, Panginoon. At ang araw namin, ang mga oras namin ay nauupos na. Unti-unting umuikli na ang kandila, Panginoon, na sinindihan mo. Sana, Lord, ma-recognize namin. Maging sensitive pa once and for all ang aming mga puso. Muli maging sensitive sa iyong panawagan before it's too late. Thank you, God, for reminding us, for loving us. Thank you for sending us this word. We love you and we honor you, God. And we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen.